Eto na, sa wakas, nakagawa din tayo ng litchi plan for how many days na hinihintay ng mga alaga ko. Eto na, ipiflip na natin ang ating litchi plan na very nice and sweet, beautiful. Papakita ko sa inyo yung ano niya pag na-flip na siya. Yung ganda. Ganda. See? Very nice. Now, I'm so excited. Woohoo! Ay, wow! Perfect. Perfect na perfect. Woo! Hindi mabibili ng 1,000 to sa Pilipinas. Diyos ko, dahil hindi ko talaga yan ibibinta ng 1,000. Very, very perfect. Ay, nako talaga. The best ka talaga, Marlene. More talent and more power. Yee! Beautiful lady. Siya yung judge. Mami, kuha tayo tinig. Today ay gagawa tayo ng gemat. Ayan. Nalagay ko na lahat ng ingredients. Kung gusto mong matuto, pwede ka magtanong sa akin. PM mo ako, bibigay ko lang sa'yo. Ngayon, mimimix na natin yan. Nandiyan na yung flour, nandiyan na yung lahat. Mimix na lang natin. Ayan na, namix na natin. Ganito po yung pag-mix niya. Ganyan yung pagiging basa niya. Kailangan ganyan. Hindi siya pwedeng lata. Ganyan. Kumusin mo siya. Kasi pag ganyan mo mamaya, yan forma yung paggawa mo ng gemat. Magiging bilog siya. Pero pag maraming tubig, kailangan tama lang yung tubig na ilalagay mo, tapos gagantuhin mo lang siya ng gagantuhin para yung consistency niya magiging maganda. So pagluto mamaya niya, napakaganda. Hindi mo na siya kailangan baliktarin sa mantika. Siya na mismo yung babaliktad pag nag-brown na yung kabila. Lalagay, tapos pipisilin mo. Yung lalabas niya, yung sasandugin. Ganyan magawa ng gemat. Kailangan pantay ng laki. Ng chicken pizza. Ayan yung chicken natin na prito. May onion, tsaka may bell pepper, mozzarella cheese, hotdog, bakdunis, tsaka yung special sauce. Ngayon, aayusin na natin lahat ng toppings. Yung dough na pinatubo natin. Ngayon, aayusin na natin sa ganera. Ipa-flat lang natin lagyan natin ng harina para hindi magdikit sa kamay. Ipa-flat lang natin yung dough doon sa ating ganira.
Paplatin lang natin hanggang sa magkasya siya. Saka natin ilalagay yung ating toppings. Okay. Dapat meron kayong ganito para madali siyang i-form sa inyong yanera. Flat nyo lang. Linis na ng kamay natin. Pink na pink nga eh. Yan. Lagyan lang natin lahat ng edge na ma-fall yung edge ng yanera natin. Pag napuno na siya, saka natin lalagyan ng sauce. Yan, pwede na to. Lagyan natin ng sa gilid para kumbaga meron siyang para siyang letter C sa yanera niyo. Ayusin nyo lang yung kamay nyo. Ganun lang kasimple. Ayan. So, ilalagay na natin yung sauce na very yummy. Damihan naman natin yung sauce kasi libre naman to eh. Pero hahatiin ko lang to kasi para makakagawa pa ako next time. Para sa amin. Pang snack. Damihan nyo ng sauce para masarap. Lagyan na natin ng sauce. Ang uunahin natin ay real pepper. Pwede lang natin na mag-ano lang. Gaganda yung Maglagyo-lagyuin nyo lang para tipid. Lalagyan na natin yung onion rings. Lagay na natin. Tapos, yung hotdog. Ikalat nyo lang. Naghiwa ako ng 3 pirasong hotdog. Ngayon, chicken ang ilagay natin. Yan na yung hitsura ng ating pizza. Yan. Tapos, ilalagay natin yung parsley or bakdonis. Hindi mabubuo yung pizza kung walang mozzarella cheese. Done na. Ilalagay na natin sa oven ng 45 minutes. Tigisa tayong filling ng siopaw.
Garlic. Of course, garlic. Garlic yan. After garlic, onions. After onion, chicken. Next natin, black pepper. Mix together. Oyster sauce. Soy sauce. And sugar. Meron tayo ditong sabaw na pinaglagaan ng manok. Tapos, syempre, lalagyan natin ng salt para may lasa. Mix natin. Ibubuhos natin to doon sa ating ginisa. Buhos na natin. Ayan. Antayin lang natin na maluto, maglakot yung ating dough. Ayan. Maglalagay na tayo ng filling sa dough. Ayan. Ito yung ating pinutubo ng 1 oras. Lilipat na natin ito dito sa yan. Anohin natin siya. Yung tawag niyan. Yung i-divide natin siya ng para sa ilan kami. So, gagawa tayo ng ilang piraso. Seven kami, so i-divide natin ito ng 7. So, ayan. Bibilugin lang natin, bibilugin natin ng ganyan. So, paparehasin natin ang laki. Kung magkapareha sila ng laki. Ayan. Or baka makagawa tayo nito ng 8 na peraso. Ayan. Kagawa tayo ng 8 pieces. So, maglalagay na tayo ng fillings. Ilalapad lang natin ng ganito. Sa gilid po tayo maglapad sa gilid. Yan, ng pabilog. Bayaan mo yung gitna makapal. Kailangan sa gilid manipis. Kasi yun ang gagamitin natin pag-lock. Lalagay na tayo ng filling. Ayan yung filling natin. Okay. Ayan. Tapos, syempre, lalagyan natin ng itlog. Tapos, yung paglalak natin, yan. Kailangan ilak siya ng maayos. Tapos, yan. Hahawakan mo yung dulo niya. Yan, tapos iikot mo. Para meron siyang dating. Yan. Yan siya. Lagyan natin siya ng sapin sa ilalim. Para hindi tayo mahirapan sa pag-steam. Ito yung steamer natin. Wala tayong steamer. Gagamit lang tayo ng kaldero. Meron dito, strainer. Tapos, meron pang strainer ng harina. Ginagamit ko to sa pagbit. Tapos, kaldero. Ayan, kaldero. Itataob lang natin to dito. Tapos, ipapatong natin yan. Ganito na yung tsura niya. Diyan natin nilalagay yung siopaw.
Yan na, nag-init ako sa heater na puno. Mga ano yan, 1,000 siguro. Basta puno yung ano. Tapos ayan, lalagyan na natin yung ating siopaw. Tapos, ayan, pakukuluan na natin siya ng mga 45 minutes para sure na luto yung dough niya. Ayan. Wow! Ang siopaw na umaapaw. Mami, uwi ka na. Luto na ang order mo. 100 SR yung isang peraso niyan. Ayan o. Ganda pagkagawa oh. Pa-flower pa si Lola Marlene. Oh. Kaya mo yan? Oh. Ganda.